Okay, so blessed evening, everyone. So, welcome to our Bible study here in TECM. Para po sa kaalaman ng TECM family, ayun, every Friday, especially if God's willing, meron po tayong Bible study na katulad lang din naman po ng oras natin every Sunday sa ating devotion. Yan. Hallelujah. So, Sorry po sa distraction. ayan. So, ayun, to formally start our devotion, so we are calling the attention of the one of the member of the ECM family, Bro Joshua Lacro, for the opening prayer. Hello po guys, dinig po ba? Yes po, dinig. Dinig, bro. Ayun, thank you po kay Shik. Ngayong gabi po ay bago po magsimula ang ating Bible study, tayo po ay mananalangin. Ama namin, salamat po sa araw na ito. Ito po ay yung tinipon at ang pinili naman at yung banal na salita, Lord. Sana Lord, ang mga banal na salita na isi-share ng aming preacher sa ngayon ay Yes, bigay Lord. ng aral sa akin, O Lord. At sana Lord ay gabayan niyo po kami sa pang-araw-araw na sa mga araw-araw na journey namin, Lord. Ikaw po Lord ang bahala sa aming Yes, God. isipan, O Lord. Ikaw po ang magdikta sa amin kung ano po ang aming dapat gawin. Ilayo po kami sa mga sakit, kalamidad, at kung ano man po, Lord. Ikaw po, Lord, ang magdesisyon, Lord, para sa amin, O Lord. Yes. Yes, Lord. Nagpapasalamat po kami dahil sa panibagong araw na naman na kami ay may timpon upang mag-share at makinig ng inyong banal na salita, O Lord. Lahat po na ito, hinihiling ko ng pamamaraan sa iyong anak na si Panginoong Kristo, O Lord. Lord, maraming salamat po dahil meron na naman po kaming panibagong matututunan, O Lord. Nabubusog na naman po kami sa mga banal na salita mo po, O Lord. Sana po, Lord, ay Yes, Lord. marami po kami ang maka-join sa ngayon, Lord. Hikayatin mo Yes, po sila, God. Lord, na mag-join po sa aming devotion sa ngayong gabi po, Lord. Sana po, Yes, Lord, God. ay mag-join po ang lahat ng member ng TCM, O Lord. In Jesus' name, I pray, Yes. Amen. Hallelujah. Amen. And thank you, Bro Josh. So, ayun, hindi na po natin patatanggalin pa. And we are very excited for the food for the soul. Ayun, let us welcome. May I call the preacher for tonight, Kuya Wendell Chasas. Hello po, magandang gabi po mga kapatid. Malinaw po ba ako? Yes, nak. Malinaw ka po. Okay. Thank you. Salamat po sa Diyos. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo ang sumaada lahat. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At salamat po sa gabing ito na mag-aaral na muli tayo ng banal na salita ng Diyos at loobin po ng Panginoon, ito po ay magpatuloy-tuloy at huwag na po tayong magpaliban ng araw. At di ko na po patatagalin. Ito po announce ko lang po, ito po naka-arrange na po ang pag-aaralan natin tuwing Biyernes. Ang ating pag-aaralan ay
Babasahin ko lang po ay gaano ba ka-authenticity ng Bible. So, may ilang biyernes tayo na ito po ang pag-aaralan. Hinati ko po ito sa apat. Ang una natin pong pag-aaralan, mga kapatid, ay sa araw na ito, ang Bible ba ay scientific book? Ayan. Kasi na mahilig dito sa science, maganda po. Marami po nagsasabi, mga kapatid, na ang science at ang Bible ay magkakontra. Pero kung pag-aaralan mo talaga ang Bible, hindi ito magkakontra. Actually, mas advanced ang Bible kaysa sa science. Siguro ang magkakakontra, yung theory, yung hindi pa part of science. Halimbawa, yung pinag-aaralan natin noong 2024, kung sino nakakatanda, yung about sa theory of evolution na napag-aralan natin na ang tao ay nagmula sa alabok na lupa at hindi tayo galing sa apes, sa unggoy, hindi po. Ay yun ay napatunayan na natin kahit sa science na ang tao talaga ay galing sa alabok ng lupa. Ayun. So, hindi po yan ang ating topic. Iyan ay inano ko lang, yun ang kontra, yung theory. Halimbawa, theory of Big Bang. Ayun, kontra talaga yun sa Bible. Kasi ang Big Bang theory ay hindi pa part of science. Hindi pa siya pa FACT PAC na part of science. Ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon, yung PAC na sa science, yung napatunayan na, ayun, umpisa na po natin ang ating pag-aaralan. Unahin muna natin ang gravitation of Earth. Kailan na-discover at sino ang naka-discover ng gravitation of Earth? Yung gravity. Kasi pag pumunta ka sa space, sa atmosphere of Earth, sa kalawakan, lulutang ka dahil zero gravity doon. Kaya tayo nakakagalaw ng ayos. Yung mga bagay ay may terme gawa ng force of gravity. Tinutulak, may force of gravity. Ngayon, sino naka-discover niyan? Babasahin ko po ang isang dokumento. Ito po'y bago. Kahit i-search pa po. Sabi dito, Isaac Newton is credited with developing the theory of gravity in the midst of 1616. With 1666 often cited as a pivotal year
after observing an apple hole, he formulated the universal law of gravitation, publishing in 1687, which described gravity as a force of linker the motion of objects on Earth to the movement of planet. Ayun. Si Isaac Newton, isang scientifico na nakadiscover ng gravitational of Earth. Kung bakit ang sabi sa Tagalogin ko po para po sa pagkakasamahin na sa English. Hindi ko po manamahin na ang mga kapatid dahil mismong ako ay mahina din sa English. Sahin po natin sa Tagalog. Tagalogin po natin. Wait lang po. Ito po yung magandang pag-aralan mga kapatid na mahilig sa science. Ito po. Sahin po natin sa Tagalog. Ayan. Sabi, kung saan ang 1666 ay madalas na binabanggit bilang ang mahalagang taon matapos maobserbahan ang pagkahulog ng mansanas. Siya, si Newton, ang bumuo ng pangkalahatang batas ng grabidad na inilathala noong 1687 na naglalarawan ng grabidad bilang isang puwersa na nag-uugnay sa galaw ng mga planeta. So yung gravitation, yun ang nag-uugnay sa paggalaw ng mga planeta sa araw. Dati po, ang paniniwala po na, halimbawa, panggitin ko na po noong 14th century up to 16th century, ang paniniwala dati, lalo na ng Iglesia Katolika, ng Papa sa Roma. Ito po historically, kaya nabanggit ko po, ang araw ang umiikot sa mundo. Yan ang paniniwala noon. Nakasentro mundo, ang araw ang umiikot sa mundo. Ngayon, merong isang astronomer na nagngangalang Galileo Galilei na naka-invento ng isang teleskopyo na nalaman niya na ang mundo pala naikot sa araw. Mga bituin, mga planeta, itiniwalag ng Papa sa Roma si Galileo Galilei dahil kontra siya sa paniniwala ng Papa sa Roma. Ito po'y historically hindi po tayo nang aano ng recognize historically. Ngayon, napatunayan na tama pala si Galileo Galilei na yung mundo ang umiikot sa araw. At iyan ay kahit sa loob ng mundo ay mapapatunayan dahil
ang dagat ay umaalon. Anong ibig sabihin? May paggalaw sa mundo. May paggalaw, may moving of earth. Ang mga bituin, may ikot. Kaya napatunayan nun. Ngayon, bakit nagalaw ang mga planeta, moving of earth, moving of planet? Because of gravity. Ito na po, papunta na po tayo sa Bible. Kailan na-discover ang gravity ni Isaac Newton? Mag-unmute po. Ano pong taon? Hello? Meron po bang sasagot? Ano pong taon batay sa binasa ko po na-discover ang gravitational? Papunta na po tayo sa Bible. Ako na po ang sasagot, mga kapatid. Na-discover ni Isaac Newton ang gravitation of Earth noong 16th century. Mas nauna pa pala magkaroon ng pangalan ang bansang Pilipinas. Kasi nagkaroon ng pangalan ng Pilipinas noong 15th century. I think mga 1540, mga 1550, ganyan. Sa karangalan ni Haring Pilipin ng Espanya, Segundo. Mas nauna pa pala magkaroon ng pangalan ng Pilipinas kaysa magkaroon ng mag-discover ang gravitational of Earth. Sa Bible, punta tayo sa Bible. Sa Bible, pinabanggit po ba ang tungkol sa gravity? Baka naman wala. Ano po ba ang sinasabi ng Bible tungkol dito? Basahin natin ang matandang tipan sa panahon ni Job. Kasi sabi ng mga ilang scholar ng Bible, bagaman hindi ako naniniwala na ang aklat daw ni Job ay isinulat ni Moises. Sabi ng mga scholar yun. Pero hindi ako naniniwala doon. Pero pagpalagay na natin, sinulat ni Moises ang aklat ni Job. Mas nauna si Job kay Moises. Anong sabi? Dito po sa Job, Kapitulo 38, 38 verse 1, 2, verse 1 to
Teka lang po, nawawala po ako. Size pala po yun. I'm sorry. 26.7 ng Hope. Sabi dito, kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Aliwaliwanag po ng sinabi ng Diyos, ulitin ko po, kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Ayun. Ang mundo pala ay ibinibitin sa wala. Sa science, ang mundo nasa kalawakan. Wala naman ang mundong patungan. Dati ang paniniwala na ng mga sinaunang tao, ang mundo, buhat-buhat ni Hercules sa Greek mythology. Pero ang sabi, ibinibitin ang lupa sa wala. Nakabitin ng lupa ang mundo. Kasi may pisi ang Diyos. Basahin natin sa 38, yung una ka nabanggit. Sabi dito, sawan natin umpisahan na magkagayon sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo at nagsabi, sino itong nagpapadilim? Sino itong nagpapadilim ng payo? Sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman, pigitan mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalaki, sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sino naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O kung sinong nag-unat ng panukadian? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sino naglagay ng batong panulok niyaon? Aba, ang mundo, yan nga, nakabitin sa ang lupa ay nakabitin sa walang laman because of gravitational. Ibig sabihin, bago pa si Amen. Newton, na-discover ni Newton, nakasulat na po sa Bible na Hallelujah. ang gravity. Kaya mas advanced pa ang Bible kaysa sa science. Ito pa po, ikalawa po, ang tatlo po tayo ngayong gabi. Dati ang paniniwala ng mga unang tao, ang mundo raw ay lapad. At ang paniniwala ng tao, huwag kang pupunta sa mga sulok ng lupa. Kasi pag ikay nahulog, hindi ka na makakabalik. Walang hanggang bangin na yan. Ngayon, sino nakadiskubre na ang mundo'y bilog? Meron po ba kayong idea, mga kapatid,
na Alin na? sino ang kauna-unahang nakadiscover po ng Amundi Bilog? Ng ano, nak? Sorry. Sino po unang nakadiscover ng Amundi Bilog? Wala. Meron po. Wala akong Meron. idea. Science. Sorry. Scientist. Hindi ko rin Pero hindi alam po eh. sila scientist. Nakarating na rin po dito sila sa Pilipinas. Sino kaya yun? Sikat po yun eh. Wala pong idea. Wala anak eh. Ituro mo nga. Kagabi. Si Magellan po ba? Ayun, si Magellan. Diba? Galing na Joshua. Galing ni Joshua. Galing ni Ines. Brother. Kasi ang nagkaroon kasi ng paniniwala si Magellan na ang mundo'y bilog. Kaya humiling siya sa hari ng Espanya na maglalakbay sila. Kasi hiniling niya sa hari ng Portugal na maglalakbay sila. Pero parang walang bilib itong hari ng Portugal kay Magellan. Ngayon, pumunta si Magellan sa hari ng Espanya. Ayun, sinuportahan sila ng Espanya. Nagpadala ng maraming barko. At sila ay naglakbay patungo west. Hindi muna sila umanan sa isa west. Nadaanan nila ang Amerika. Meron pa diyang island na ipinangalan na kay Magellan kasi merong isang sa parte ng Central America at dinaanan nila mapanganib na daan, nalusutan nila yun. Kaya yung isang isla dyan, ipinangalan ni kay Magellan kasi sila ang unang nakalusot dun Yung iba napapahamak Ayun. Nakarating sila ng Pilipinas. Ayun. Nakarating sila sa Pilipinas, ipinahayag ang Catholicismo rito sa Pilipinas. Ngayon ayaw tanggapin ni Lapu-Lapu sa Mactan. Nagkagera sa Mactan, yung Battle of Mactan. Ngayon, Uy, amin yung charger, ba't mo ginagamit? Tok ka muna. Ngayon, tara po may bata. Teka lang po. It's okay, it's okay. It's okay, it's okay. Lang po. It's okay. So, yun nga, no? Pinapaliwanag ni Wendell ang tungkol sa pagiging authentic and scientific ng Bible. At yung tanong nga niya kanina ay, totoo ba na talagang authentic ang Bible? Yun, based on science. So, natuklasan natin, no, sa ating unang, yung isa sa mga point ni Wendell kanina ay nabasa nga sa Aklat ng Job, di ba? Na ang lupa ay mayroon talagang gravity, no? So, bago pa man ma-discover ng mga scientists na mayroong gravity, ay nauna na pala, no, na naitala yan sa Bible. At yan ay hindi napapansin kasi nga, 'di ba? Masyadong malalim ang
pag-aaral sa Bible na hindi siya basta-basta na ano lang, binasa mo lang, okay na, tapos na, hindi. So, meron talagang masusing pag-aaral yan. So, doon natin mapapatunayan na ang Bible ay authentic, no? Ang Bible ay nagtuturo din ng science, hindi lang siya sa spiritual, kundi maging sa science, no? Yes. So, Opo. mamaya anak, may tatanong ako sa iyo, nak, ha? May Opo. tatanong ako. Opo. Oo. Sige po. Sige, Ayun, tuloy. nasa Sige, tuloy mo lang. nagkagera po sa Mactan ng Battle of Mactan noong 1521. Ngayon, napatay na po ng grupo ni Magellan. Nilapo-lapo si Magellan. Kasi ang tamang sabihin ay grupo, ang pumatay kay Magellan ay pangkat o grupo ni Lapu-Lapu. Kasi wala namang kung personal na si Lapu-Lapong pumatay kay Magellan, wala pong mismo nakakita. Theory lang. Palagay lang po yun na si Lapu-Lapu mismo personal ang sumaksak o pumana kay Magellan. Ang maganda doon, yung pangkat ni Lapu-Lapu ang pumatay kay Magellan, kay Ferdinand Magellan. Ngayon, dinapatay na yung leader nilang si Magellan. Ngayon, yung mga natitirang tauhan ni Magellan, umalis, nagpatuloy ng kanilang paglalakbay. Nakarating sila ulit sa Espanya. Ibig sabihin, ang mundo'y bilog. Dahil nakarating Amen. sila sa kanilang dating pinanggalingan. Ngayon, kailan nakuhanan ng litrato ang mundo talaga'y bilog? Kasi maraming nagsasabi. Baka lang, sabi lamang yan ng mga nila. Baka sila'y umikot lamang pabalik sa west hanggang kanila. Pero totoong napatunayan nilang bilog. Kailan natin diskubre ng mga Kastila na ang mundo'y bilog? Kailan nakuha ng litrato ang mundo talaga'y bilog? Ito po, noong 1966, pamiyot po muna na maingay. Hello po, ayan. Salamat po. Nakuha na ng Russian Molnia, nauna pala Russia, na makuhanan ang mundo mula sa kalawakan. Talagang bilog o bilog noon pong 1966. Ang mundo'y bilog, pero kalahati lang ang kanilang nakuhanan. Kasi ang mga noon, teknolohiya noon ay hindi pa masyadong magaling. Lumipas ang 3 taon. Aban, itong kalabang Amerika ay umano rin. Yang pumunta rin sa kalawakan, yung tinatawag na Apollo 11, lumipad din sa kalawakan. At nakunan nila ang mundo talaga'y bilog. Noong August 1969, nakuhanan ng Apollo 11 na ang mundo talaga'y bilog. At
Tsaka, ito pa po. Yung pool na nakuhanan na Amunti Bilog noong 1972, maliwanag na talagang Amunti Bilog. Babasahin ko na po itong isang dokumento dito. Sabi, first full view photo of Earth. Sabi dito, this famous blue marble shot represent the first photograph in which Earth is in full view. The picture was taken on December 7, 1972 as the Apollo 17 crew left the Earth orbit for the moon. With the sun at their back, the crew had perfectly lit view of the blue planet. Ayun, noon pa lang 1969, nakuha na ng Apollo 11 ang Mundi Bilog. Kauna-unahang kuha ng Apollo 11. Para rin sa Russia noon na hindi full na bilog. Siyempre, yung kalahati madilim. Siguro natatakpan ng buwan, yung kalahati, kaya madilim. Pero noong 1972, kadideklara ni Marcos Sr. lang na martial law. Na-discover noong December 7, birthday ng nanay ko, 1972, na maliwanag talaga full na kuha ang mundo talaga'y bilog. Ibig sabihin, walang duda ang mundo'y bilog. Nang lang bang 1972 sinasabing ang mundo'y bilog? Basa ulit tayo sa Bible. Sa matandang tipan, sabi dito sa 40:22 ng Isaias. Basahin po natin. Sa English muna, tapos sa Tagalog. Sabi sa New King James Version. Sahin natin. Isaiah 40. Sorry po kung mahaba-haba itong paliwanagan natin. Kasi may science itong kasama eh. Sabi dito, it is he who sits above the circle of the earth. Ano sabi? Circle of the earth. Bilog. Aba, bago pa lang Apollo 11, bago pa na-discover ni Magellan na ang Mundi Bilog. Bago pa ipinanganak si Kristo sa katawang tao, sinasabi na ng Bible na ang mundo'y bilog. Gayong wala pa tayong mga technology. Sinasabi ng Bible na ang mundo talaga'y bilog. Basahin natin sa Tagalog, sa ang salita ng Diyos. Basahin po natin. Ang mundo'y bilog.
Wait lang po, ikaw-convert ko lang po itong Bible sa isang version. Ayan, ang sabi dito sa Tagalog, 40:22 ng Isaias. Sabi dito, ay wala dito yung sa dito ko na lang po babasahin sa Isaias 40:22 sa sambayan ng Pilipino version. Sabi po dito, babasahin ko po. Wait lang po. Hanapin ko lang po ang Isaias. Ito na po. Ito matagal at difficult po ito. Sabi po dito, Tagalog, 40:22. Sabi po dito, ayan, nakaupo siya sa itaas ng bilog ng mundo at mula ay parang langgam ang mga tao. Inilalatag niyang parang tela ang langit. Inilalaglag na parang toldang tirahan. Anong sabi po? Bilog po ang mundo. Kaya mas advanced po ang Bible kaysa sa nadidiscover ng science. Kaya ang Bible, bagaman taon tumulat, hindi to galing sa kanila. Ito'y talagang ipinasulat. Doon ipinasulat ng may lumikha nung nakakita ng kalawakan na kanyang nilikha. O ano bang isa-isa na lang po? Ano lang po? Actually, marami po ito kung ating pag-aaralan. Ngayon, bago ko po ipaliwanag ang pangatlong pag-aaral, umawak po muna tayo sa ating mga daliri. May idea na po ba kayo kung ano yung sunod nating pag-aaralan? Meron na po kayong idea? Paghawak natin sa ating mga daliri, ano yung Wala pa nak eh. Bibigyan ko po kayo ng tulo. Halimbawa sa isang krimen, ito po ang tinitingnan eh. Halimbawa sa pinto, lalo sa doorknob, ito po ang tinitingnan ng NBI. Fingerprint. Ayun, tama po. Fingerprint. Naunahan na naman ako ni Head. Ayun. Ayun. Bawi na lang tayo, mami. Sa susunod. Marami to eh. Ngayon, sino po nakadiscover ng fingerprint? At kailang taon na discover ito? Wala akong idea na Wala eh. din akong idea. Ayun. Sorry na. Kaya Ayun. students. Pero salamat sa Diyos po at nagkaroon tayo ng gantong pag-aaral. Ang alam ko sa bawat ministry, walang
Ewan ko lang po, walang gantong pag-aaral. Ewan ko lang po sa iba. Ayun. Ngayon, sino po nakadiscover nito at anong taon? Mahalaga yung sino nakadiscover at taon. Ayun, babasahin ko po ang gantong pangungusap sa history. Pwede nyo pong i-search ito. Sabi dito, key of contributor to fingerprint. Yan. Sir Francis Galton. Siya pala nakadiscover. Si Francis Galton. Kailan? Published the first book on fingerprint in 1892, establishing that print are unique and permanent, crucial for forensic science. Kailan ito na-discover? Sabi dito, sabi Henry Pauls, often the called the father of modern fingerprint, thus Cardiff doctor, proposed using fingerprint for criminal investigation in 1880. Ayun. Ginamit ito sa krimen noong 1880 ni Henry Pauls at na-discover ito ni Francis Galton noong actually sinulat niya yung libro niya 1892. Siguro mga 1870, 1880 na discover niya ang fingerprint. Ang laking bagay nga po eh. Ito po, walang tao ngayon sa kasaysayan ng mundo hanggang ngayon na magka-double ang fingerprint. Wala. Kahit Siamese twin. Ibig sabihin noon, kahit yung kambal na magkadikit ang katawan, magkaiba ang fingerprint. Kaya mahalaga ngayon ang fingerprint, mga kapatid. Ayan ang ginagamit ng mga police, NBI, ng mga investigator ng mundong ito para ma-resolba ang kaso. Ito po ay matatagpuan sa mga hinawakan. Walang dalawang taong magkapareho ng fingerprint. Kaya nga po nung sinabi ko, kahit kambal na magkadikit ang katawan, magkaiba pa rin ang fingerprint. Ngayon, nakalagay pa rin yan sa Bible. Of course, mas advance ang Bible dyan kaysa kay Galton. Basahin natin ulit si Job. Basahin natin ang Job 37:7. Sabi dito,
dito sa 1905 uling Biblia. Ito regular kung binabasa po Isaias pala yun. 37:7 ng Hope. Copy. Wait lang po, medyo matagal. Hope 37:7. Ito po. Basahin na po natin. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang. Aba, binigyan na pala tayo ng tatak sa kamay ang bawat tao upang maalaman na upang maalaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang. Aba, kahit wala po pala tayong pangalan sa NSO. Ano po ba yung pamalit sa NSO ngayon? Nalilimutan ko lagi National ID. kahit wala po tayo national Yung PSA ba yun? Yung PSA? kahit Ah. wala po pala tayong PSA, meron na pala tayong pagkakakilalan sa kamay. Kasi nga, walang tao ngayon na magkakadoble ang kanang fingerprint. Wala po. Hindi mo pwedeng gayahin yan eh. Hindi pwede. Opo, hindi pwede. Kahit sugatan mo pa yun. Kaya nga pag ano guys, Sige. Opo yan. Opo. Sige po, ma'am. kaya nga yung cellphone ko, yung mga cellphones natin, kapag may mga fingerprint, ibabato pa talaga sa atin ang magnanakaw dahil gagastos sila para pabuksan. Ay, opo. Opo, ay babato pa yun na magnanakaw eh. Sa inyo na. Hindi talaga. Hindi pwede magaya ang fingerprint. Opo, hindi pwede. Ganyan karunong ang Diyos. Lubhang marunong ang Diyos. Hindi kaya ng taong magpapalit ng kanyang fingerprint. Hindi, tanging Diyos lang ang naglalagay niya. Kahit sugatan mo pa yan, pagtubo niyan, yung pa rin yun. Yung idiniit mo sa mga dokumento, lalo na pag ikay nakulong at di ba may piano pa yan. Nagpi-fingerprint ka at sugatan mo yun, yung pa rin ang fingerprint mo. Kaya ang Bible ay yung scientific book. Mas nauna pa to kaya sa na-discover ni Isaac Newton, sa na-discover ni Magellan ng Apollo 11, Apollo 17, na-discover ni Galton. Siguro kung nagbasa ka ng Bible, itong mga scientists na to, hindi sila mahirapang Kaya napatunayan na ang Bible ay scientific. Bakit? Siyempre, ipinasulat ito ng Diyos na lumalang na lahat ng bagay, nakakaalam ng lahat ng bagay. Kung ano Ibig sabihin pala nun, about doon sa fingerprint din, kahit na walang talaan ng census, ay kilala ka ng Diyos base sa paggawa niya sa iyo. Dahil dahil sa fingerprint pa lang, talagang tumpak na tumpak ng ikaw. Ikaw at ikaw lang.
Gawa ng Diba? ulitin ko po ang pagbasa. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao ang kanyang nilalang. Ayun, Amen. Amen. tamang-tama po yun eh. Kaya ang Bible, sabi ko nga, mas advanced sa siyensya. Ayun. Actually, marami pa po ito eh. Kaya lang kulang ang 2 oras kung kukumpletuhin natin. Pero may nauna po akong sinenta. Sino po nakapanood Amen. dito kay Dr. Atoy? Yung sinent ko nung kagabi ba yun? Na ang sabi, masamang kainin ng mga may diabetes, yung mga isdang walang kaliskis, katulad ng tulingan, ng galunggong walang kaliskis. Kasi ang isdang walang kaliskis at palikpik ay mataas ang uric acid. Ngayon, sabi sa Bible sa matandang tipan, sabi sa Greenland kayong talata, extra ito ha, dito po sa Deuteronomio, hanapin ko po, sabi po, ito po sa Israel po ito sinabi nung sabi dito, Deuteronomio Kapitulo 14, versikulo 10, ang sabi dito, at anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakanin. Marami nga ito sa inyo. Kaya pala pinagbawal yun. Kasi mataas sa uric acid. Ikaw, kakailang ka. Kakain ka ng may uric acid. Ay naglalakbay kayo. Makakapaglakbay ba ikaw ng ikaw ay masakit ang tuhod. May Excuse. ano ka. Amen. Yes po. Kaya pala syempre ayaw nating i-name drop Kaya pala meron kasi akong narinig na religion na hindi pwede sa kanila ang isdang walang kaliskis. Or may Naglalakbay kaliskis yun. or walang kaliskis, ewan ko. Walang Meron, kaliskis. walang Kasi kaliskis kasi pero hindi ko alam yung reason, ngayon ko lang nalaman. Yung pala yun. Kasi po, nakalagay naman sa Bible. Pero, hindi na po para sa atin yung utos. Ngayon, para yun sa Israel. Kasi gusto po ng Diyos manatili yung lahi na yun. Na gusto ng Diyos sila'y malalakas. Dahil nga sila'y naglalakbay. At saka, yung dumating ang Panginoong Jesus, nilinis na ang lahat ng pagkain. Sabi sa 7:19 ng Marcos. Kaya pwede na tayong kumain ng walang kaliskis. Kasi spiritual na ang ating paglalakbay, hindi na physical eh. Amen. Pero dahil nga sa uric acid, pwede pa rin namang hindi. Dahil Opo, sa kung umiiwas ka talaga. Amen. Uric acid? Kaya, Charot. kaya po, Ginigising ko lang sila. opo. Kaya po dati, pinagbawal physically. Kasi naglalakbay sila, ang mga anak ni Israel. Naglalakbay sila. Papuntan sa lupang pangako.
Kaya pinagbawal ang mga pagkain, bawal ang baboy, ito, alimango. Kasi kapag aaralan mo, yan po mga pagkain na yan, front yan sa mga sakit katulad ng baboy. O, halimbawa, araw-araw, lechon, patay kang bata ka. High blood ka, may stroke ka. O, kaya yung pala, yung mga pinagbabawal ng Diyos, kahit Israel, bawal ang ganitong pagkain. Scientific explanation pala yun. Tsaka yung ginawa natin ng pandemic, yun tayo nag-quarantine. Nasa Bible pala yun. Yung quarantine. Ang una nagturo pala noon ang Diyos eh. Ang isa may ketong, pag mong palalapitin sa kapisanan. Yes. Social distancing. Nasa Bible pala. Opo, nasa Bible. Tsaka yung lockdown. Di pa nung panahon ni Noe, nilockdown ng Diyos. Pumasok sila sa daong. 40 days and Para 40 wag nights. Opo. Para wag mahawa sila sa parusa at sa kasamaan ng mga tao. Nilinis muna ng Diyos para wag silang mahawa sa kasamaan ng tao. Kahit pala sa spiritual, tama yun. Wag i-quarantine ka sa kasamaan para wag tumawa. Kaya sabi ko sa inyo, kulang po siguro 3 oras kung isa-isahin natin itong mga pati yung pagtutuloy. Bakit? Kung mababasa mo sa Genesis, bakit ang sanggol ay Pinutuli. 8 araw bago tuliin? May science. Samantala ngayon, hinihintay kung kailan mag-ano. Opo. Ngayon po, napasobra naman po. Kasi pagkapanganak, palilipasin muna ng 7 araw. Sa 8 araw, tsaka tutuliin ng bata. Ngayon, napasobra. Ayun. Ang haba, kung ito'y ating paliliwanag isa-isa, siguro Amen. abutin tayo ng buka. Ayun. Kaya, salamat sa Diyos sa Hallelujah. agad ng pag-aaral. Ang susunod natin pag-aaral. Ang sunod naman kung ang Bible ay historical book naman. Yan ang ating Amen. susunod na pag-aaral sa Biyernes kalolobin ng Panginoon. Yes. Ngayon po, dito na po Amen. nagtatapos ang pagtuturo, ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Kristo. Ang tumatulat, binabati ko po kayang ng gambanay na alin. Amen. Okay. So, Ayun. Ate Aileen, sige po. Magbigay po ako ng announcement bago pa tayo mag-close. So, ito ang first ever recorded videos natin dito sa The Enlightened Christian Ministry na tayo ay nag-Bible study. Hoping na tuloy-tuloy po ito. So, antabayanan po ninyo ito. Ay share ko po ang ating YouTube channel. The Enlightened Christian Ministry YouTube channel. Mag-subscribe po tayo. Sa mga hindi po nakapakinig na wala dito, hindi po rason na hindi po kami natuto, hindi po kami nakapag-aral kasi po hindi po kami naka-attend. So, i-upload ko po ito
siguro bukas, ma-upload po ito sa ating YouTube channel. So, Hallelujah. ma-upload po to sa ating YouTube channel itong napag-aralan natin ngayong gabi, itong Bible study natin na ito, no? So wala na sanang maging rason para sabihin ng iba na hindi kami nakapakinig, hindi po kami natuto dahil hindi po kami nakinig, no? Kung So ganun, Daddy, yes po. Daddy, kung ganun, pwede na pala tayo magpa-assignment. Yes po. Ganun. Dahil yes po. Kung meron na po tayong YouTube channel, then antabayan na natin yung gagawin ni President na Telegram. Ayun. So dalawa na yung ating pag-uploadan ng ating record video. Kaya lang syempre yung naka-front na image doon is pwedeng church or chapel. Syempre hindi naman nakikita yung ating mga mukha, no? So mapapakinggan lamang natin ito sa ating YouTube channel pero hindi makikita ang ating mga mukha. Pero darating yung time na magpipicture tayo tapos yun yung gagawin nating i-upload natin yun sa ating YouTube channel, no? So para makita ng mga tao kung sino-sino bang mga kabahagi ng The Enlightened Christian Ministry. Ayun. Excuse me, Head. Yes po. Ala po ba dito yung nag-create ng group sa Telegram? Wala po yata, hindi ko po nakita na nag-join po. Ala po. Okay, I'll check. Kasi may sasabihin ako. Sige po. So thank you. Once again, let's subscribe to our YouTube channel, The Enlightened Christian Ministry. Inyo din pong mapapakinggan natin muli ang replay ng ating pong napag-aralan ngayong gabi sa ating speaker na si anak Wendell Javier Chosas. So, antabayanan po ninyo ang replay ng ating pinag-aralan sa YouTube channel po natin. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat. Okay, magpe-pray na po ako. Ako na po mananalangin. Yan. So, yan. So, Heavenly Father, we thank you so much, Lord. Sige po. Sige po. Sorry na. Hindi. Kasi, hindi. Opo. Kasi sorry. Wendell, siguro hindi na tayo magpapasharing kasi gumagabi na. Ayun. Opo. Sharing daw nag-ano siya, nag-channel message kasi siya. Medyo Apo. na kasi, nag-alanganin na kasi yung oras. Opo. lang po. Pwede ay sa mga since ma-upload na ito sa YouTube channel, pwede rin po kayo mag-comment sa ating comment section para naman may laman yung comment section. Mag-comment po kayo kung ano pong sharing po ninyo para nang sa ganun ay maganda po ang ating spiritual conversation, no? Yung mga Naka-record pa kung ba ano po yung tayo, Head? natutunan natin. Yes po, naka-record pa po. Naku, patay tayo Opo. dyan. Sorry. Hindi. Kasi nag-ano si Wendell. Sige po. Baka, ayun, tapos yung announcement. Di, okay lang. Opo, sorry Kaya po. ako tinatanong kung Sige po. nandito siya. Opo. Kaya ako tinatanong kung nandito siya kasi actually meron na po tayong na-create na group sa Telegram. Kaya lang kasi he added the person who is not included here in TECM. Kaya hindi po natin Opo. pwedeng yun. Ayan. Opo. Kaya papalitan ko siya. Thank you. Yes po. Salamat po. Ayun. So, gaya nga po ng napag-usapan, no? Yung comment section po natin para sa ganun malaman po natin kung sino po yung talagang nag-aaral, natututo. Pwede po tayo hindi pa huli. Hindi lang po dito sa gabing ito, kundi open po tayo sa comment section ng ating YouTube channel. Thank you. Magandang gabi po. Let's pray na po. Heavenly Father, we thank you so much, Lord Ama. Maraming salamat nga, Ama, sa gabing ito na inyo pong ipinahintulot na kami po ay magsagawa ng Bible study dito sa The Enlightened Christian Ministry of God. Yes, Lord, tunay nga na ikaw ay dakila. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Bago pa man malaman, Panginoon, ng
mundo, Panginoon, ang mga bagay-bagay, Panginoon, ay ikaw na, Panginoon, ang nagpahayag nito sa pamamagitan ng banal na kasulatan, Lord God, sa pamamagitan ng mga propeta, Panginoon, na naunang ginamit mo, Panginoon. Yes, Lord, tunay nga, Panginoon, na ikaw ay Diyos na walang imposible, Panginoon, sa iyo, walang papantay sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Yung mga bagay, Panginoon, na akala nila ay bago lang sa paningin nila, pero sa iyo, Panginoon, you are eternal God. Yes, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam, Panginoon, ng mga bagay na kahit kaming mga tao, siguro Lord, kahit pinakamatalinong tao sa mundo ay hindi kayang arukin, Panginoon, ang karunungan mo. Wala ang talino ng tao kumpara sa karunungan mo, sapagkat ikaw, O Diyos, ay tunay na makapangyarihan. Ikaw ay tunay, Panginoon, na Diyos na walang hanggan. Ang iyong karunungan ay hindi maaabot ng kahit sino man. Kaya nga, Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga buhay, Panginoon, ang aming kinabukasan, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang maging author, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Huwag mo po kaming ipahintulot, Panginoon, na gambalain ng kaaway, Lord God. Sa pagtulog po namin ngayong gabing ito, Lord, i-bless niyo po ang bawat isa po sa amin. Ilayo niyo po kami sa anumang banta ng kaaway. Pagalingin ang bawat may sakit, Lord God, na mga mahal po namin sa buhay. Maging kami, Lord God, kung meron man pong mga may karamdaman sa amin sa mga oras na ito, God, nawa po pagalingin niyo po ang bawat isa, maging sa mga nanonood ngayon sa YouTube channel, Lord God, kung naabot man nila ang parating ito, Panginoon, haplusin niyo po, hipuin niyo po ang kanilang karamdaman, O God, upang nang sa ganun, Lord God, ay gumaling po sila sa lahat ng kanilang mga dinaramdam, O God. Maraming salamat po, Diyos, at pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So, stop recording na po. Thank you. Ay, stop ko lang po ito, saglit lang po. I-edit naman yan eh.